Ang Baryo Pulang Tubig ay isang maliit at liblib na komunidad sa kabundukan ng Bacolod. Walang kuryente, walang signal ng cellphone, at bihirang mapuntahan ng mga bisita. Isang araw, dumating ang isang dayo na nagngangalang Marco, isang batang lalaking may layuning magsimula ng panibagong buhay matapos ang pagkamatay ng kanyang ina sa Maynila. Nalaman niya mula sa isang malayong kamag-anak na may bakanting bahay doon na maari niyang tirhan. Pagdating ni Marco sa baryo ay agad niyang napansin ang katahimikan nito. Walang masyadong tao sa lansangan kahit hapon pa lamang. Ang ilan na kanyang nasalubong ay panay ang iwas ng tingin, waring ayaw makipag-usap sa kanya. Tila ba may mabigat na enerhiya sa hangin, malamig, madilim, at misteryoso. Pero hindi ito pinansin ni Marco. Sanay siya sa tahimik at simple. Isa pa, ito ang gusto niyang kapalit sa maingay at mapanirang syudad. Ang bahay na ipinamana sa kanya ay nasa gilid ng gubat, malapit sa sapa na kulay kalawang. Sabi ng matatanda, kaya daw tinawag na pulang tubig ang lugar dahil sa kakaibang kulay ng tubig mula sa bundok na para bang may kasaysayang madugo sa pinagmulan nito. Sa kanyang unang gabi sa baryo, tahimik ang paligid. Tila patay ang oras, pero bandang 10:00 ng gabi ay bigla siyang nakarinig ng malalakas na kahol ng aso mula sa magkabilang dulo ng baryo. Sinundan ito ng mahinang pag-iyak ng bata at pagaspas ng mga pakpak. Nang sumilip siya sa bintana, wala siyang nakita kundi kadiliman. Pero may pakiramdam siyang may nakatingin sa kanya mula sa labas. Kinabukasan, dumalaw sa kanya ang isang matandang babae na pinakilala ang sarili bilang Aling Emma. Siya raw ang tagapagbantay ng kalinisan at kaayusan ng baryo. Tinanong siya nito kung bakit siya nagpunta sa lugar at kung anong sadya niya. Nang sinabi ni Marco na balak niyang tumira doon ng matagal, tila nabahala ang matanda. Hindi madali ang buhay dito, Hijo, wika nito. Lalo na kung hindi ka sanay sa mga bagay na hindi mo kayang ipaliwanag. Nagpatuloy ang araw ni Marco sa paglilinis ng bahay, pagkukumpuni ng bubong, at pagtatanim sa bakuran. Wala siyang kausap kundi ang sarili, at kung minsan, si Aling Emma na pumapasyal upang magdala ng pagkain. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang hindi siya pinapansin ng ibang taga-baryo. Kahit siya'y bumabati, walang bumabalik ng ngiti. Parang itinatakwil siya ng buong komunidad. Isang gabi, habang siya'y nagkakape sa terrace, may lumapit sa kanyang batang babae. Payat, maputla, at nakasuot ng lumang damit. Hindi ito umiimik, nakatitig lang sa kanya. Nang akmang kakausapin niya, bigla na lamang itong tumakbo papasok sa kabubatan. Sinubukan niyang habulin, pero pagdating sa dulo ng bakuran, bigla na lang itong naglaho na parang usok. Kinabukasan, inusisa niya si Aling Emma tungkol sa batang nakita niya. Sa halip na sumagot, tila nagalit ito. Huwag mong babanggitin ang batang yan. Kung gusto mong mabuhay dito, Hijo, matuto kang manahimik. Hindi lahat ng nakikita mo dapat mong usisain. Dito unti-unting naramdaman ni Marco na may malaking lihim ang baryo. Bakit parang ayaw ng mga tao sa mga tanong? Bakit sila takot sa gabi? Bakit kakaiba ang kilos nila tuwing lumulubog ang araw? Lumipas ang ilang araw at naging pamilyar na sa kanya ang mga pattern ng baryo, ang tila pag-aalisan ng mga tao bago magdilim, ang pagbubukas ng mga ilawan sa loob ng bahay kahit walang kuryente, gamit ay kandila at gasera. At ang tunog ng mga hayop sa gabi na tila takot na takot. Sa ikalawang linggo niya, may matandang lalaki na bumisita sa kanya. Nagpakilala ito bilang Mang Tomas, ang dating tanod ng baryo. Habang sila ay nagkakape, bigla na lamang nagsabi ito, kung hindi ka pa huli, umalis ka na. Hindi ka nababagay dito. Ang mga gabi dito ay hindi para sa mga bagong salta. May dahilan kung bakit walang tumatagal sa pulang tubig. Hindi makapaniwala si Marco sa kanyang narinig. Ano ba talaga ang tinatago ng baryong ito? Hindi niya alam kung mananatili siya o alis. Pero isang bagay ang sigurado, ang katahimikan ng pulang tubig ay may bahid ng takot at hiwaga. Makalipas ang ilang linggo, mas lalong naramdaman ni Marco ang hindi maipaliwanag na bigat sa hangin. Tuwing sasapit ang dilim, tila may bumabalot na malamig na presensya sa buong baryo. Hindi ito basta lamig ng panahon, ito ay lamig na may kasamang kilabot. Mula sa kanyang maliit na bintana, madalas niyang mapagmasdan kung paanong unti-unting nawawala ang mga tao sa daan kapag ang araw ay papalubog na. Parang may takot sa gabi na ayaw nilang ipaliwanag. Isang gabi, habang siya ay nagbabasa ng lumang aklat sa ilalim ng gasera, muling narinig ni Marco ang malalakas na kahol ng mga aso. Ngayon, mas matindi, tila may sinusugod o tinatakasan.
Tumayo siya at lumabas ng bahay upang silipin kung ano ang nangyayari. Mula sa di kalayuan, may nakita siyang anino, mabilis, matangkad, at baluktot ang kilos na tila hindi tao. Mabilis iyong naglaho sa likod ng mga puno. Pagbalik niya sa loob, nanlamig ang kanyang katawan. Sa sahig ng kanyang sala, may mga basang yapak. Maliit. Parang sa bata. Pero hindi siya lumabas ng walang tsinelas, at wala namang ibang tao sa bahay. Kinabukasan, lumapit siya kay Mang Tomas upang ibahagi ang nakita. Tahimik lang ang matanda habang nakikinig. Pagkatapos ay nagtanong, nakakarinig ka na ba ng mga kaluskos sa bubong? May naaamoy ka bang malansa tuwing hating gabi? Nagulat si Marco. Opo. Kahapon lang. Parang panis na dugo. Tumango si Mang Tomas. Nagsisimula na. Nagsimula na raw bumalik ang mga palatandaan ng kasamaan na ilang dekada nang nawala. Ayon sa kanya, may sinumpang nilalang na minsang naghasik ng lagim sa baryo. Isang aswang na hindi kayang mamatay sa karaniwang paraan. Nasa tuwing may bagong dugong darating, lalo na kung hindi taga roon, ay muling bumabalik sa lakas ang halimaw. Lahat ng sinyales ay nandito na, dagdag ni Mang Tomas. Pagkawala ng mga alagang hayop, ingay sa bubong, yapak ng bata, at amoy ng malansang dugo. Hindi makapaniwala si Marco, ngunit hindi niya rin maipaliwanag ang lahat ng nangyayari. Noong gabing iyon, sinubukan niyang matulog ng maaga. Pero madaling araw na nang siya'y magising sa tunog ng kukay-kukay sa kisam. Parang may gumagapang. Marahan, paulit-ulit tapos titigil. Sa sobrang kaba, kinuha niya ang kanyang itak at dahan-dahang umakyat sa atik. Wala siyang nadatnan maliban sa isang patak ng dugo sa kahoy. Hindi na siya nakatulog matapos noon. Habang lumilipas ang mga araw, mas marami pang kakaibang pangyayari ang nagaganap. Ang mga manok ni Aling Emma ay isa-isang naglaho, iniwan lamang ang bakas ng dugo sa kulungan. Isang gabi naman, nawala ang kambing ni Mang Tomas, kinabukasan, natagpuan ito sa ilalim ng tulay, wala nang lamang loob, parang inubos ng hayop na hindi tao. Ang mga ganitong insidente ay mistulang pangkaraniwan sa baryo, pero walang gustong magsalita. Ang mga tao'y tila tanggap na nila ang takot. Walang nag-usisa, walang nagtatanong. Para bang bahagi ito ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Hanggang isang gabi, may narinig si Marco na iyak ng babae sa labas ng kanyang bahay. Paulit-ulit, parang nagmamakaawa. Nang siya'y sumilip, may babaeng duguan na sumusuray sa gitna ng kalsada. Ngunit nang siya'y lumapit, naglaho ito sa harapan niya. Sa halip na takot, napalitan iyon ng galit at pagkadismaya. Pakiramdam niya'y pinaglalaruan na siya. Kinabukasan, muling kinausap ni Marco si Aling Emma. Bakit ganito ang nangyayari dito? Bakit parang walang gustong magsalita? May aswang ba talaga rito? Matagal bago sumagot ang matanda. Hindi lahat ng nakikita ay kailangang pag-usapan, Marco. Pero kung gusto mong manatili, mas mabuting matuto kang tumahimik. Dahil ang mga aswang, nakikinig yan. Nakakaramdam. At hindi sila basta umaatake. Pinaglalaruan ka muna nila. Dahil sa mga salitang iyon, nagsimulang magduda si Marco kung sino sa mga taga-baryo ang totoo. Sino ang tao at sino ang hindi. Lalong gumulo ang kanyang isipan. Kinagabihan, nagbantay siya hanggang 3:00 ng madaling araw. Sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang pagaspas sa bubong. Pagkatapos ay tunog ng kuko na kinakamot ang yero. Nilakasan niya ang loob at sumigaw, "Sino ka?" Walang sumagot. Pero ilang saglit lang ay muling naamoy niya ang amoy ng panis na dugo, at mula sa labas ng kanyang bintana, may aninong sumilip, dilaw ang mga mata, matulis ang ngipin. Mabilis niyang isinara ang lahat ng bintana at pinto, at buong gabi siyang nagdasal. Hindi na siya sigurado kung ang pananatili sa pulang tubig ay tama. Pero sigurado siyang may nilalang na hindi niya kayang ipaliwanag, at hindi siya ang target nito pa. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong nababalot ng misteryo ang pananatili ni Marco sa pulang tubig. Dahil sa sunod-sunod na kakaibang karanasan, naisip niyang dapat siyang magsaliksik kung saan talaga nag-ugat ang mga kababalaghan. Isa lang ang malinaw, may itinatagong madilim na lihim ang baryo. Sa likod ng kanyang bahay ay may masukal na kabubatan. Bago pa man siya lumipat, binanggit ni Aling Emma na iwasan niyang pumasok roon, lalo na kung mag-iisa. Maraming hindi nakakabalik kapag pumasok diyan, babala ng matanda. Ngunit sa kabila ng takot, ang kagubatan ang tanging direksyon, kung saan tila laging patungo ang mga aninong kanyang nakikita sa gabi.
Isang hapon, bago lumubog ang araw, nagpasya si Marco na pasukin ang gubat. Bitbit ang isang maliit na flashlight, kutsilyo, at isang itak, dahan-dahan siyang lumusong sa masukal na daan. Sa bawat hakbang ay ramdam niya ang bigat ng hangin. Walang ibon, walang kuliglig, walang kahit anong tunog, maliban sa sarili niyang hininga at tunog ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang paa. Pagkalipas ng halos isang oras ng paglalakad, may nadaanan siyang isang sirang bakod na yari sa kawayan. Doon sa gitna ng gubat ay may lumang kubo, natatakpan ng lumot at mga gumagapang na halaman. Tila iniwan na ito ng mahabang panahon. Ngunit may mga bakas ng paa sa paligid, mga paang walang sapin, at iba-iba ang laki. May paa ng bata. May paa ng matanda. At may mga bakas na hindi niya maipaliwanag, parang paa ng hayop, ngunit may anyo ng kamay. Bumukas ang hangin. May malamig na hangin na humaplos sa kanyang batok. Paglingon niya, wala siyang nakita. Ngunit sa kanyang paanan ay may sariwang dugo, basa, mainit pa, at tila galing sa bagong sugat. Agad siyang umatras. Napatingala siya sa puno sa harap ng kubo. Doon, sa itaas, may nakasabit na balat ng hayop o tao na tinuyong parang alay. Napalingon si Marco sa paligid. Sa bandang kanan ng kubo ay may hukay na tila nilikha ng kamay. Sa loob nito, may mga buto, manipis, tuyo, at may ilang may bakas pa ng karne. Isa lang ang pumasok sa isip niya, ritual. Sakripisyo. O libingan ng mga nawawalang hayop at tao. Dahil sa takot, tumalikod na siya at nagmamadaling bumalik sa baryo. Ngunit habang naglalakad pabalik, tila naliligaw siya. Iisa lang naman ang kanyang dinaanan, pero ngayon ay parang umiikot siya. Sa bawat pag-ikot ay bumabalik siya sa lumang kubo. At sa ikatlong pagbalik, may pagbabago na, bukas na ang pinto. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa loob ay may altar na yari sa kahoy, may mga kandila, tuyong dahon, at luma ngunit malinaw na larawan. Larawan ng isang babae, maputi, mahaba ang buhok, at mapupula ang mata. May inscription sa ilalim, ina ng dilim, tagapangalaga ng lahi. Napaurong si Marco. Sa tabi ng altar ay may mga garapon na may lamang itim na likido at pinatuyong bahagi ng katawan, daliri, tainga, at tila puso ng hayop o tao. Hindi niya kayang tumingin pa. Tumakbo na siya paalis kahit madilim at mapanganib. Sa wakas, nakarating siya sa gilid ng kanyang bakuran, sugatan, gasgas ang braso at binti. Agad siyang pumasok sa bahay at isinara ang lahat ng bintana. Nanginginig siya. Hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil sa nakita niya. Ang gubat sa likod ng baryo ay hindi basta masukal, ito ay sagradong lugar ng kababalaghan. Isa itong pugad ng kadiliman. Kinabukasan, lumapit siya kay Mang Tomas upang isalaysay ang lahat. Tumango lamang ang matanda. Dati na yang lugar ng mga alagad ng dilim, wika nito. Doon ginagawa ang mga ritual para sa mga batang aswang. Doon binubuhay ang lahi tuwing ito'y nauupos. Lahi, tanong ni Marco. Sagot ni Mang Tomas. Hindi isa lang ang aswang dito. Isa silang tribo. At mukhang gumagalaw na sila muli. Baka ikaw ang napiling biktima. Napaupo si Marco. Ang lahat ng kanyang pangamba ay tila kinumpirma na. May gulo. At hindi ito pangkaraniwan. Ang pulang tubig ay hindi lamang baryo sa bundok, ito ay pugad ng mga nilalang na hindi dapat nabubuhay sa mundo ng tao. At mula sa puntong iyon, alam niyang hindi na siya makakabalik sa dati niyang katahimikan. Sapagkat ang lihim ng gubat ay nagsimula ng lumabas sa dilim. Pagkalipas ng ilang araw mula sa kanyang paglalakbay sa gubat, unti-unting lumalalim ang hinala ni Marco na ang baryong ito ay hindi ordinaryo at ang kasaysayan nito ay binuo ng takot at dugo. Gusto niyang maintindihan kung paano nagsimula ang lahat. At kung may isang taong maaaring magkwento ng buong katotohanan, alam niyang si Lola Pilar iyon, ang pinakamatandang residente ng pulang tubig, na madalas niyang nakikita sa lumang kapilya, laging nagdarasal at tila malalim ang iniisip. Lumapit siya kay Lola Pilar isang hapon, dala ang kaunting pagkain bilang alay ng paggalang. Pag-upo niya sa tabi ng matanda, hindi agad nagsalita si Marco. Tahimik lang siya, hanggang sa magsalita si Lola Pilar nang hindi tinatanong, alam kong hindi ka na mapakali. Nakikita ko ang takot sa mga mata mo. Ganyan din ako noon. Nagulat si Marco. Parang nabasa ng matanda ang laman ng kanyang isipan. Tumango si Marco at sumagot ng marahan, Lola, ano po ba talaga ang nangyayari sa baryong ito?
Sa puntong iyon, tumigil sa pagkikiskis ng rosaryo si Lola Pilar. Tumingala siya sa madilim na ulap, saka nagsimula ang kanyang kwento. Noong panahon pa ng mga Kastila, ang pulang tubig ay isang sagradong lugar na pinaninirahan ng mga albularyo at mga babaylan. Pero hindi lahat ng tagapangalaga ng kalikasan ay nanatiling matuwid. May isa, si Kalantiaw, na tumiwalad. Inalay niya ang sarili sa itim na karunungan. Natuklasan niya ang lihim ng pagbabalik ng buhay, ngunit may kapalit, dugo ng inosente at kadilimang walang hanggan. Dito sa gubat nagsimula ang kanyang kulto. Tinuruan niya ang mga taga-baryo ng pagbabagong anyo, ng panlilinlang sa anyo ng hayop o tao, ng pagpapalakas ng katawan sa pamamagitan ng sariwang dugo. At di kalaunan, unti-unting nagbago ang baryo, ang mga tao ay naging nilalang. Naputol si Marco. Mga aswang. Tumango si Lola Pilar. Mga aswang na may lahi. Hindi lahat ay umaatake. May mga tahimik, may mga nagpapanggap na normal. Pero bawat henerasyon, may isa silang pinipili, isang labas sa baryo, na siyang magiging tulay ng lahi upang hindi maputol ang kanilang kapangyarihan. Bakit hindi sila puksain? Bakit hinayaan silang lumaganap? Tanong ni Marco. Mabigat ang tingin ni Lola Pilar. Sinubukan naming labanan sila. Noong panahon ng tatay ko, nagkaroon ng malaking labanan. Umakyat sa bundok ang mga sundalo, mga manggagamot, mga deboto ng simbahan. Nasunog ang kalahating kagubatan. Marami ang napatay pero hindi si Kalantiaw. Nagtago siya. Binalot niya ang sarili sa anyo ng matanda, saka nagtayo ng bagong grupo. At mula noon, pinayapan niya ang baryo sa pamamagitan ng takot. Binibigyan niya ng kasunduan ang mga tao, kapag walang kumibo, walang kukunin. Kaya sa tuwing may nawawala, walang nag-uusisa. Lahat takot. Lahat tahimik. Napayuko si Marco. Kaya pala ayaw nilang pag-usapan ang mga nawawalang hayop, ang mga yapak sa bubong. Ang mga anino sa gabi kasi alam na nila kung sino ang gumagawa. At alam nilang walang ligtas, sagot ni Lola Pilar. Pero bakit ako? Tanong ni Marco. Bakit parang ako ang sinusundan nila? Tumahimik si Lola Pilar. Ilang minuto siyang nagdasal bago muling nagsalita. Bawat 20 taon, kailangan nila ng sariwang dugo mula sa labas, isang dugong hindi isinumpa, upang mapanatili ang kanilang lakas. At ikaw, Marco, ikaw ang bagong tulay. Napili ka na. Hindi makapaniwala si Marco. Parang gumuho ang mundo niya. Pwede pa bang tumakas? Tanong niya. Umiling si Lola Pilar. Hindi basta makakaalis ang taong pinili. Bawat hakbang mo palabas ng baryo ay sinusundan. Ang mga aswang dito ay hindi lang mga halimaw, sila'y bahagi ng paligid. Maaring ang nagtitinda ng tinapa, ang tsuper ng tricycle, o maging ang batang naglalakad sa gilid ng daan, sila ay tagabantay. Wala bang magagawa? May itinuturong pag-asa si Lola Pilar. May isang ritual, ang pagtatakwil. Ngunit matagal na itong hindi ginagawa. At mapanganib. Kailangan mong pasukin muli ang gubat, hanapin ang bato ng Kalantiaw, at doon itakwil ang kasunduan. Ngunit tandaan mo, bago ka makarating doon, susubukin ka muna nila. Dahil ang kalayaan, Marco, ay may katumbas na dugo. Tumayo si Marco na nanginginig. Halu-halong takot at determinasyon ang kanyang nararamdaman. Hindi siya makapapayag na manatiling bihag ng isang sumpa. Hindi siya lalaban lamang para sa sarili, kundi para sa baryo, para sa katotohanan, at para sa lahat ng piniling manahimik. Mula sa araw na iyon, alam niyang kailangan na niyang maghanda, dahil ang susunod na hakbang ay hindi na basta pagtakas, kundi pakikidigma. Pagkatapos marinig kay Lola Pilar ang tungkol sa pagtatakwil at sa bato ng Kalantiaw, alam ni Marco na hindi na siya pwedeng umatras. Hindi sapat ang pagtakbo o pagtanggi, kailangan niyang labanan. Ngunit sa isang baryong halos lahat ay tahimik o kakampi ng dilim, sino ang maaasahan niyang tumulong? Kinabukasan, bumalik si Marco kay Mang Tomas, ang matandang karpintero na unang nagsabi sa kanya ng tungkol sa tribo ng mga aswang. Hindi siya agad naniwala noon, pero ngayon, totoo na ang lahat. Naabutan niya si Mang Tomas sa likod ng bahay nito, naghahasa ng gulo. Alam ko na ang totoo, bungad ni Marco. At kailangan ko ng tulong. Hindi na nagulat ang matanda. Tumango ito, saka tinuro ang isang lumang upuan. Umupo si Marco at doon niya inilahad ang buong kwento, ang gubat, ang kubo, ang altar, ang kwento ni Lola Pilar, at ang pagtatakwil. Matagal bago muling nagsalita si Mang Tomas.
Matagal ko nang hinihintay ang araw na to, Anya. Dumating ka hindi para lang makahanap ng bagong buhay, Marco. Dinala ka rito ng tadhana para tapusin ang hindi namin natapos. Napakunot no si Marco. Anong ibig mong sabihin? Isa ako sa mga batang nailigtas noong huling labanan laban sa tribo ni Kalantiaw, paliwanag ni Mang Tomas. Ang buong pamilya ko nawala. Ako lang ang natira. Pinalaki ako ng mga albularyong tumakas. Tinuruan nila ako ng mga lihim ng kalikasan ng liwanag laban sa dilim. Pero hindi ko iyon ginamit. Takot ako noon. Pero ngayon kung ikaw ang huling pag-asa, sasamahan kita. Lumuwag ang dibdib ni Marco. Sa wakas, may kasama siyang lumaban. Paghanap ng katambal ayon kay Lola Pilar, para maisagawa ang pagtatakwil, kailangang may katambal, isang nilalang o tao na may dugo ng aswang, ngunit piniling humiwalay sa lahi. Sila lamang ang may kakayahang buksan ang landas patungo sa bato ng Kalantiaw. May isa akong alam, sabi ni Mang Tomas. Si Ariel. Tahimik lang siya, tagabantay ng sapa. Ang buong akala ng iba, isa lang siyang payak na mangangalakal. Pero alam ko, isa siya sa mga itinakwil ng lahi. Anak siya ng aswang, pero hindi kailanman tumanggap ng pag-inom ng dugo. Agad silang nagtungo sa sapa. Matagal ang lakad. Sa daan, tahimik si Marco. Pinagmamasdan niya ang paligid, bawat dahon at sanga, baka may sumusunod sa kanila. Hanggang sa marating nila ang maliit na kubo sa gilid ng batis. Nasa labas si Ariel, naglilinis ng lambat. Nang makita sila, hindi siya nagulat, tila alam na niyang darating sila. Dumating na ang oras, wika ni Ariel. Nararamdaman ko. Binabantayan ka nila, Marco. Ariel, pakiusap ni Mang Tomas, kailangan ka namin. Si Marco ang pinili. Pero gusto niyang tapusin ang sumpa. Tumango si Ariel. Hindi madali ang landas. Pero kung buo ang loob niya, sasamahan ko kayo. Paghahanda sa ritual, bumalik silang tatlo sa bahay ni Mang Tomas. Doon, ibinahagi ni Ariel ang proseso ng ritual, 3 linggo ng paglilinis ng katawan at kaluluwa, hindi pwedeng kainin ang anumang karne. Kailangang mag-ayuno tuwing gabi. Lahat ng kagamitan ay dapat mula sa kalikasan. Paglikha ng altar ng liwanag sa paanan ng gubat, kailangang lumikha ng altar na yari sa bato, langis, at mga halamang may espiritu ng liwanag, sambong, lagundi, at tanglad. Pag-alay ng luhang dalisay, bago simulan ang pagtatakwil, kailangang umiyak si Marco sa altar. Hindi basta luha, kundi luha ng tunay na takot at pagnanais na maligtas. Dito susubukan ng gubat ang kanyang puso. Habang isinasagawa ang mga ito, lalong dumadalas ang presensya ng mga anino sa paligid. Minsang hating gabi, nakita ni Marco ang isang lalaki sa labas ng bintana, mapula ang mata, duguan ang bibig, at tila inaamoy ang kanyang hangin. Hindi siya gumalaw. Sa halip, pinikit niya ang mata at nagdasal. Maya-maya, nawala ito. Sinusubok ka na nila, sabi ni Ariel kinabukasan. Gusto nilang sumuko ka bago pa magsimula. Pero hindi umatras si Marco. Kahit natatakot, kahit nasusuka sa ilang halamang kinakain, kahit inaantok sa gabi sa gutom, tiniis niya. Dahil kung hindi niya ito tatapusin, magiging bahagi siya ng kadilimang bumabalot sa buong baryo. Huling paghahanda, pagpasok sa gubat pagkalipas ng 3 linggo, handa na ang lahat. Dumating si Lola Pilar, dala ang isang lumang kwaderno na nagsasaad ng huling hakbang, ang tawag ng apoy. Kailangan nilang magsindi ng apoy gamit ang sinaunang kahoy ng balatong pula sa harap ng altar. Kapag nagliyab iyon ng bughaw, ibig sabihin tinatanggap ng gubat ang pagtatakwil. Gabi ng kabilugan ng buwan. Sa gitna ng katahimikan, nagsimula na ang pinakahihintay na hakbang, ang paglalakbay ni Marco, Mang Tomas, at Ariel patungo sa puso ng kabubatan, kung saan naroon ang bato ng Kalantiaw. Bitbit nila ang lakas ng loob, dasal, at ang mga halamang espiritual na magsisilbing panangga sa dilim. Ang unang hakbang, pagtawid sa ilog ng pait, hindi pa man sila nakakalayo mula sa altar, humarang na agad ang unang pagsubok. Isang ilog na tila hindi na dumadaloy, kulay putik, may amoy ng nabubulok, at sa gitna ay may tulay na yari sa mga ugat ng puno. Hindi ito ordinaryong ilog, sabi ni Ariel. Ito ang ilog ng pait, kung saan binabantayan ng mga ligaw na kaluluwa ang mga pumapasok. Bawat hakbang sa tulay ay susubok sa iyong konsensya. Habang tumatawid si Marco, parang naririnig niya ang mga boses ng kanyang nakaraan, paninisi ng kanyang ama sa pagiging suwail, mga iyak ng batang kapatid na minsang iniwan niya, mga kaibigan niyang sinaktan.
Bawat yabag ay parang may bigat. Napapahinto siya. Napapaatras. Tandaan mo, huwag mong pakinggan ang bulong, sigaw ni Mang Tomas. Ipinikit ni Marco ang mga mata, pinisil ang dahon ng sambong na bitbit niya, at buong lakas na humakbang sa huling bahagi ng tulay. Nang makatawid sila, parang biglang nawala ang ingay. Tahimik muli ang paligid. Ikalawang pagsubok, ang gubat ng panlilinlang matapos ang ilog, tumambad sa kanila ang makapal at tila buhay na gubat. Ang mga dahon ay gumagalaw na parang sumasayaw kahit walang hangin. Dito, sabi ni Ariel, ang gubat ay naglalabas ng ki-anino ng pag-aalinlangan. Lumitaw sa harap nila ang mga imahe ng mga taong mahal nila, si Lola Pilar na sugatan, si Ariel na batang umiiyak, si Mang Tomas na duguan. Lahat ito ay mga ilusyon, ngunit napakatotoo ng damdamin. Hindi mo sila matutulungan kung dito ka lang, bulong ng isang imahe. Umalis ka na. Pero alam ni Marco, ito ay pagsubok lamang. Kumuha siya ng tanglad mula sa supot, sinunog ito sa maliit na insenso, at hinarap ang mga anino. Unti-unti, natunaw ang mga ito na parang usok. Ikatlong pagsubok, halimaw ng pananampalataya sa pinakagitna ng gubat, humarang ang isang nilalang. Isa itong nilalang na mistulang pinaghalong tao at hayop, may mata ng uwak, katawan ng paniki, at bibig na parang sa buwaya. Ito ang tagapagsukat ng pananampalataya. Hindi ito sumusugod. Sa halip nagsalita, isa lang sa inyo ang maaaring magpatuloy. Alin sa inyo ang may pusong totoo? Tumahimik silang tatlo. Alam nilang pagsubok ito ng puso. Biglang lumapit si Mang Tomas. Ako na lang. Matanda na ako. Marami na akong kasalanan. Hayaan niyong ako ang mawala. Ngunit bigla siyang tinulak ni Marco. Hindi. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Ako ang pinili nila. Ako ang lalaban. Sumigaw si Ariel, pareho kayong totoo. Pero ako ang may lahing aswang. Ako ang itatakwil. Napahinto ang halimaw. Napatitig ito kay Ariel. Kilala mo ang sarili mo. Tumango si Ariel. Pero hindi ko piniling maging tulad nila. At ngayon, pipiliin kong tulungan ang nilalang na gustong wakasan ang sumpa. Tumigil ang halimaw. Pumikit ito. At pagkatapos ng ilang segundo, naglaho ito na parang usok. Ang pagdating sa bato ng Kalantiaw lumipas pa ang ilang oras bago nila narating ang dulo ng gubat. Doon, sa gitna ng isang malawak na hukay, naroon ang tinatawag na bato ng Kalantiaw, isang dambuhalang bato na hugis itlog, may ukit ng mga sinaunang salita at simbolo, at nakapalibot dito ang mga tuyong dahon at buto ng hayop. Dito natatapos ang lakad, sabi ni Ariel. At dito rin nagsisimula ang pinakamalaking pagsubok, ang pagtatakwil. Nagsindi sila ng apoy mula sa kahoy ng balatong pula. Sa simula, dilaw lang ang apoy. Umusa ng dasal si Mang Tomas. Si Marco ay lumapit sa bato, dinala ang maliit na kutsilyong kahoy, at inukit ang sarili niyang pangalan sa lupa. Sumpa, itinatakwil kita. Hindi ako iyong alipin. Ako ay may kalayaan, sigaw ni Marco. Biglang nagliyab ang apoy, kulay bughaw. Umuga ang lupa. Nagsimula nang lumabas ang hangin na malamig, halos lamunin ang paligid. Mula sa ilalim ng bato, may bumangon, isang nilalang na animoy ginawa ng anino at galit. Ito ang huling tagapagtanggol ng sumpa. Nagliyab ang bughaw na apoy sa paanan ng bato ng Kalantiaw. Ang lupa ay umuuga, ang hangin ay lumamig, at ang liwanag ng buwan ay tila tinatakpan ng isang hindi maipaliwanag na anino. Sa harap ni na Marco, Mang Tomas, at Ariel, unti-unting lumitaw ang isang nilalang na parang hinubog mula sa usok, putik, at dugo. Mata nito'y kulay pula, ang mga kuko'y mahaba, at ang tinig ay kalmot ng demonyo sa pandinig. Ito ang huling tagapagtanggol. Ikaw ang nagtangkang gumising sa bato, sabi ng nilalang. At ikaw rin ang sisira sa sarili mong kaluluwa. Ang unang pagsalakay agad na sumugod ang nilalang. Parang hangin ang galaw, mabilis, mapanlinlang. Nahampas si Mang Tomas at tumilapon sa gilid. Si Ariel naman ay sinubukang hadlangan ang nilalang, ngunit tinabig lamang siya at bumagsak sa may ugat ng punong kahoy. Marco, sigaw ni Mang Tomas habang sinusubukang bumangon, ang bato. Gamitin mo ang bato. Tumakbo si Marco palapit sa bato. Naramdaman niya ang init mula rito, hindi ng apoy, kundi ng enerhiya. Kinuha niya ang langis ng tanglad at pinahid sa kanyang braso. Agad itong nagliyab ng bughaw na apoy. Iwinasiwas niya ang apoy sa ere,
at nang humampas ito sa nilalang, umatungal ito sa sakit. Pagharap ni Marco na pagtanto ni Marco na ang halimaw ay hindi kayang tiisin ang liwanag. Gamit ang mga halamang espiritual, gumuhit siya ng bilog sa lupa at sinindihan ito gamit ang balatong pula. Ang apoy ay gumapang sa paligid at bumuo ng depensang sirkulo. Ngunit ang tagapagtanggol ay hindi pa dadaig. Sinimulan nitong gamitin ang ilusyon, lumitaw ang imahe ng kanyang ina, ng kapatid, at maging ng sarili niyang anyo, naghihingalo, takot, sugatan. Hindi mo ako madadaan sa ganyan, sigaw ni Marco, sabay hampas ng bughaw na apoy sa mga anino. Dahil dito, umungol ang halimaw at umatras, ngunit hindi pa rin nawawala. Ang sakripisyo ni Mang Tomas habang si Marco ay abala sa pagpigil sa halimaw, napansin ni Mang Tomas ang pagkislap ng batong pula sa paanan ng bato ng kalantyaw. Ito ang batong pagtatapos, ang tanging bagay na kayang pumatay sa tagapagtanggol, ngunit kailangang sakripisyo ang buhay ng isa sa mga tagapagtanggol ng liwanag para gumana ito. Tiningnan niya si Marco. Napagtanto niyang ito na ang kanyang huling papel. Tumayo siya, kinuha ang batong pula at tumakbo sa nilalang. Isang malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan, sa ngalan ng liwanag, winawakasan ko ang sumpa mo. Isinaksak niya ang bato sa dibdib ng tagapagtanggol. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Nagliwanag ang buong gubat, halos kainin ng bughaw na apoy ang kadiliman. Napasigaw si Marco, Mang Tomas. Nang mawala ang liwanag, nakita niyang abo na lang ang iniwang anyo ni Mang Tomas, pati na rin ang tagapagtanggol. Sa gitna ng kawalan, tumayo si Marco, pagod, sugatan, ngunit buhay. Ang huling dasal lumapit si Ariel, sugatan ngunit nakatayo. Tiningnan niya si Marco. Tapos na, anya. Ang sumpa ay natapos sa sakripisyo ng isa. Hindi na sila makakabalik. Tumingin sila sa bato ng kalantyaw. Unti-unti itong nabiyak, at mula rito ay lumabas ang liwanag na parang bagong umagang ipinangakong darating. Nawala ang usok. Nawala ang baho. Nawala ang lamig ng kamatayan. Pagbalik sa baryo sa kanilang pag-uwi, ibang-iba na ang pakiramdam ni Marco. Parang may iniwang puwang sa kanyang puso, ngunit may kasamang kapayapaan. Pagdating nila sa baryo, nakita nilang unti-unti na ring nagbabago ang kalikasan, mas maaliwalas ang hangin, mas tahimik ang gabi, mas kalmado ang paligid. Lumapit si Lola Pilar, hawak ang rosaryo. Tinapos mo ang hindi ko natapos, sabi niya. Maraming salamat. Panibagong simula ilang araw ang lumipas. Inilibing nila ang mga labi ni Mang Tomas sa paanan ng gubat, sa tabi ng sambong at lagundi. Doon itinayo ni Marco at Ariel ang isang maliit na altar, bilang paggunita sa katapangan ng isang matandang sumugal ng lahat para sa liwanag. Hindi man siya formal na albularyo, tinuruan si Marco ni Ariel ng ilang ritual at dasal, upang kahit papaano, mailayo sa dilim ang mga naninirahan sa baryo. Sa wakas, ang sumpa ng mga aswang sa baryo ng Bacolod ay tuluyang napawi. Ngunit ang alaala ng kagubatang iyon, ng halimaw, ng mga sakripisyo, at ng paniniwalang hindi kailanman matatalo ang liwanag, ay mananatiling buhay sa puso ng mga nakakaalam ng katotohanan. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Muling bumalik sa dating katahimikan ang baryo sa liblib na bahagi ng Bacolod. Wala na ang matinding lamig tuwing gabi. Ang mga hayop ay hindi na biglang nawawala. Wala nang bulong ng mga nilalang sa dilim. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may mga mata pa ring nagbabantay, hindi upang manakit, kundi upang magbantay sa liwanag na kanilang ipinaglaban. Panibagong simula sa baryo si Marco, na dati isang tahimik at mapag-isa, ay unti-unting tinanggap ng mga tao sa baryo. Lalo na matapos ang ilang residente ang lumapit sa kanya upang magpasalamat dahil sa biglang pagbabago sa baryo at sa pagkalma ng gabi. Marami ang hindi alam ang buong katotohanan, ngunit sapat na para sa kanila ang katiyakang ligtas na sila. Itinayo ni Marco sa gitna ng baryo ang isang maliit na kubo, hindi para sa sarili, kundi para sa mga may sakit, nangangailangan ng lunas, o gustong magpadasal. Doon siya naglalagay ng mga halamang gamot, insenso, at dasal. Hindi niya tinawag ang sarili niyang albularyo, pero sa baryo, siya ang tiningala bilang tahimik na tagapagbantay. Ang alaala ni Mang Tomas araw-araw, bumibisita si Marco sa puntod ni Mang Tomas sa paanan ng gubat. Doon siya nag-aalay ng kandila, bulaklak, at minsan ay simpleng dasal ng pasasalamat. Iniukit niya sa punong katabi ng puntod ang salitang, liwanag sa dilim. Hindi ko siya ama, pero siya ang nagturo sa akin kung paano maging isang tunay na lalaki, wika ni Marco minsang kinausap si Ariel. Tumango si Ariel.
Si Mang Tomas ang huling haligi ng baryong ito. Pero ikaw na ang susunod, Marco. Ang bagong layunin ni Ariel samantala, si Ariel ay hindi na rin umalis sa baryo. Bagamat may lahing aswang, pinili niyang manatili bilang tagapangalaga ng kaalaman, ang mga lihim ng kagubatan, ang gamit ng halamang ugat, at ang mga sinaunang dasal laban sa dilim. Tinuruan niya si Marco ng mas malalim na paraan ng paglapit sa kalikasan at espiritu. Naging malapit sila hindi bilang alagad at guro lamang, kundi bilang magkapatid sa layuning pangalagaan ang baryo mula sa muling pagbalik ng kadiliman. Mga bata at kwentong isinasalin pagdating ng gabi, nagsisiksikan ang mga bata sa harapan ng kubo ni Marco, nakikinig sa mga kwentong hindi isinulat sa aklat, mga kwento ng aswang, ng itim na usok, ng bato ng kalantyaw, at ng matandang albularyong nagbuwis ng buhay. Ngunit palaging may paalala si Marco sa bawat kwento, hindi mahalaga kung nakakatakot ang dilim. Ang tanong, handa ka bang tumayo kahit ikaw lang ang may sindi ng ilaw? Pagkakataong umalis, ngunit nanatili isang araw, dumating ang isang lalaki mula sa kalapit na bayan. Nabalitaan niya ang tungkol sa tahimik na tagapagbantay at inalok si Marco na sumama sa lungsod upang pag-aralan ang modernong medisina. Maaari kang maging doktor. Mas marami kang matutulungan, anya. Ngunit tinanggihan ni Marco ang alok. Hindi ko kailangang maging doktor para tumulong. Ang baryo ko ang mundo ko, tugon niya. Hindi ito kayabangan kundi paninindigan. Nais niyang manatiling ugat ng liwanag sa lugar na minsang nilamon ng kadiliman. Ang huling gabing may bulong minsang gabi, habang nag-aalay ng dasal sa gilid ng gubat, narinig ni Marco ang isang pamilyar na tinig. Marco, pinigilan niya ang paghinga. Ang tinig ay parang sa isang matandang lalaki, hindi nakakatakot, kundi puno ng pag-aalala. Mang Tomas, tanong niya. Hindi sumagot ang hangin, ngunit isang bulong ang dumampi sa kanyang tenga, laging may binabantayan ang liwanag. Patuloy kang maging ilaw. Nang tumingin siya sa langit, may isang bituin na tila kumikislap ng mas maliwanag kaysa sa iba.